Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kontrobersyal na Ripple lawsuit laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC, kung saan ay sa balitang ito ay ibinunyag po ni Ginoong Charles Gasparino. Isa po siyang senior correspondent ng Fox Business na posibleng umatras ang SEC sa kaso laban kay Ripple. Ngunit habang sinisita niya ang SEC, hindi rin siya pinalampas na punahin ang ruling ng korte. Kaya naman aalamin natin kung ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung bakit critical ang Ripple lawsuit. Yan, ang Ripple lawsuit po kasi ay isa sa pinakamalaking legal na laban dito sa mundo ng cryptocurrency. Ang kaso ay nakatuon po sa tanong kung si XRP, ito po ang native token ng Ripple, ay isang security sa ilalim ng US law. Ang desisyong dito ay makakaapekto hindi lamang po kay Ripple kundi pati na rin sa kabuuang industriya ng crypto. Ayon po kay Ginoong Charles Gasparino, ang SEC ay nagkaroon ng gross overreach o labis na pagpapalawak ng kanilang otoridad sa paghabla sa kay Ripple. Dahil dito ay maraming mga kumpanya, kabilang po si Ripple, ang nagdesisyong dalhin ang kanilang technology at operation sa ibang bansa, kung saan ay nagiging sanhi ng brain drain at pagkawala ng innovation sa bansang US. Ngayon ay ano po ang problema sa ruling ng hukom or judge? Ayan, habang pumuna si Ginoong Gasparino sa SEC, tinawag din niyang idiotic ang ruling ni Judge Analisa Torres. Ang desisyon po ng hukom ay nakabase po sa tatlong kategorya. Una ay ang programmatic sales. Hindi ito kinikilala bilang investment contracts. Pangalawa ay ang other distributions. Ito po yung katulad ng programmatic sales, ngunit hindi rin ito itinuring na investment contracts. At ang pangatlo ay ang institutional sales. Itinuturing na lumabag ang Ripple sa batas dahil ang mga pagbebenta po sa institutional clients ay classified raw bilang securities. Kaya ayon po kay Ginoong Gasparino, ang ruling na ito ay naglagay ng mas mataas na pamantayan ng transparency para sa institutional investors kumpara sa retail investors. Para sa kanya, ito po ay isang precedent na maaring magpahina sa proteksyon ng mga retail investors. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari dito sa kaso ni Ripple? Ayon po sa mga espekulasyon, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago sa kaso depende po sa magiging resulta ng halalan dito sa bansang US. Sa partikular, kung muling mahalal si Pangulong Donald Trump bilang Pangulo at italaga itong si Ginoong Paul Atkins, isang pro-crypto advocate, bilang SEC chairman, maaari pong magbago ang direksyon ng kaso. Kaya sinabi po ni Ginoong Gasparino na posibleng umatras ang SEC sa kanilang apela laban kay Ripple o kaya ay baguhin ang desisyon ukol sa programmatic sales. Ang deadline para sa SEC na mag-file ng kanilang affiliate brief ay sa January 15, 2025. Kung hindi po nila ito magagawa, maaaring ma-dismiss ang kaso. At ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba tungkol kay Ginoong Gasparino? Hindi lahat ay sang-ayon po sa pananaw ni Ginoong Gasparino. Maraming crypto enthusiast. Yan, marami pong ibang mga crypto enthusiast tulad ni Ginoong Tony Edward ng Thinking Crypto Podcast ang pumuna sa kanya. Sinasabing biased siya at nais niyang matalo ang Ripple sa kaso. Samantala ay sinabi po ng Australian lawyer na si Ginoong Bill Morgan na mali ang interpretasyon ni Ginoong Gasparino sa ruling, dahil ito'y nakatuon lamang sa programmatic sales at hindi po sa secondary market transactions ni XRP. Gayunpaman ay ipinagdiinan ni Ginoong Gasparino na siya ay nananatiling neutral at saka objective sa kanyang pagbabalita. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na kay XRP. Kaya una ay ang regulatory at saka uncertainty.
Ang resulta po ng kasong ito ay maaring magbigay linaw o dagdag ng kalituhan sa crypto regulations, hindi lamang po sa US, kundi pati na rin sa global crypto market. Pangalawa ay ang presyo ni XRP. Ang anumang balita ukol sa kaso ay direktang nakakaapekto po sa presyo ni XRP. Kung umatras po ang SEC, posibleng tumaas ang presyo nito, na isang oportunidad para sa atin bilang mga investors. Pangatlo ay ang future ng crypto adoption. Ang desisyong ito ay maaari pong maging daan upang mas tanggapin ng mga bansa ang crypto bilang bahagi ng mainstream financial system. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kaso ni Ripple ay isang halimbawa ng kung paano ang regulasyon ay maaring makaapekto sa innovation at pag-usbong ng technology. Bilang mga crypto enthusiast, mahalagang manatili tayong updated at maingat sa sa ating mga investment decisions. Ang mahalaga po ay magkaroon tayo ng sapat na kaalaman at tamang diskarte upang ma-maximize ang potensyal ng crypto investments habang binabawasan ang mga risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.